Gusto kong magbigay ng chance. Baka masyado akong nabigla. Baka hindi ko man lang hinayaan na magkaroon kami ng maayos na pagpaplano sa lahat. Mahal ko pa rin siya kahit anong gawin ko. Kahit tumuloy ako sa ibang bansa, siya pa rin yung iniisip ko. Yung mga pangarap naming dalawa, mga pangako na sabay namin yung aabutin. Nabigla lang ako, kaya akala ko hindi kami para sa isa't isa. Ngayon ko lang napagtanto na baka antang ako para bumitaw sa relasyon namin. Mahal ko pa rin talaga si Blake. Ay, huwag ka na nga makipagbalikan sa kanya. Naiinis ako sa mga plano mo sa buhay mo. Tama na yung hiwalay na kayo para hindi na maudlot ang pangarap mo. Maganda ka naman at matalino. Gamitin mo yan para makahanap ng mas better na lalaki, no? Yung deserve mo. Maging practical ka naman. Hayaan mo na siya. Huwag kang makikipagkita o makikipagbalikan sa kanya, ha? Isipin mo ang future na mawawala sa'yo. Sayang ang mga advice ko kung babalikan mo lang din naman siya, no? Nakapagsimula ka na nga. Ganyan talaga yan. Darating ang araw na akala mo mahal mo pa siya pero hindi na pala. Mas lalo lang masisira ang buhay mo kapag bumalik ka sa ex mo. Maniwala ka sa akin. Dahil alam ko to. Mas marami akong karanasan pagdating sa pag-ibig. Walang magandang dulot ang lalaki sa karir ng mga babae. Tsaka meron na yung bago. Iba na ang mahal niya. Kaya nga hindi ka na niya kinukulit, no? Ipaubaya mo na si Blake sa bago niya. Isa sa mga nakakatakot na tao na makakasama mo sa buhay ay ang inggitera at solotera. Paano pa kaya kung iisang dugo ang nananalaytay sa inyo? Katulad ng nangyari kay Zara kung saan mismong kakambal niya ang umahas sa nobyo. Ano kaya ang mas mananaig? Ang pagmamahala ng magkambal o ang pagiging sakim sa pagnanais na umangkin ng hindi naman kanya? Ay, wow! Congratulations! Grabe, ang tagal nyo na, ha? Grabe, 7 years na kayo. Yan ang sana all. Naku, sana all din sa'yo, no? At congrats din dahil na-promote ka. Di ba parang nung nakaraan lang pinag-uusapan natin na what if ikaw na yung magiging head of digital marketing? Tapos nagkatotoo nga, yun talaga ang sana all. Lalo ng sahod. True, kaya nga ang yaman na niyang kakambal ko eh. Isipin mo yun, kapag bored siya ng hapon, malalaman mo na lang nag-book na ng ticket niya papuntang ibang bansa para mag-travel. Kung ganun din naman sa kanya ang sahod ko, malamang kapag magkaaway tayo, malalaman mo na lang na nagpunta ako ng ibang bansa. Wala, hindi mo ako isasama? Malamang magkaaway nga tayo, di ba? E di wala rin kapag sinama kita. Okay lang, kahit na magpunta ka pa sa ibang universe, susundan at susuyuin pa rin kita. Lah, para naman kayo mga tanga dyan. Ahem, sana naman no, may respeto sa single, di ba? Wala na akong gana. Ang sarap pa naman itong pansit. Ayoko na, naiinis na ako sa inyo. Sorry naman. Bakit kasi hindi mo pa sagutin yung nanliligaw sa office? May nanaligaw sa kanya sa office nyo? Oo, yung nasa kabilang department. Lagi siyang binibigyan ng pagkain, tapos nagyayaya sa kanya ng date. Kaso ayaw naman niya, pogi naman yun eh. No, ayoko nga sa ganung lalaki. Hindi siya matangkad, no? Parang mas matangkad pa nga ako sa kanya. Gusto ko yung matangkad at pogi, tapos maganda ang katawan, moreno, tapos maganda ang career. Kahit naman nasa edad na ako, pihikan pa rin ako, no? Ano nga kahala niyo sa akin? Basta may manligaw lang, sasagutin ko na kaagad. Pareho pala kayo ng tipo ni Zara. Magkambal nga kayo. Sayang wala akong kakambal. Yun na lang sana ang sayo. Hayaan mo, kapag may nakilala akong matangkad, moreno, pogi at mayaman, ipapakilala kita agad. Oo nga, babe. Para naman hindi yan palaging mainitin ang ulo. Para naman makaranas din ng lambing. Hoy, para naman sinabi niyo sa akin na kailangan ko ng lalaki. Hindi, no? Strong independent woman kaya ako. Sus! Huwag ka na nga magkunwari, Sia. Alam ko na kulang ka lang sa lambing. Huwag ka kasing suplada kapag may kumakausap sa'yo. Paano ka niyan magkakaroon ng love life, ha? Patuloy nilang inaasar si Zia tungkol sa pagiging pihikan niya sa lalaki. Kambal sina Zara at Zia. Iisa ang hulma ng mukha nila. Sadyang mas malaman lang si Zara. Malaki ang mukha nito dahil hilig niya ang kumain. Si Zara ang may karelasyon.
Si Blake. Nasa kolehiyo pa lang sila noon nang nagkaroon sila ng relasyon at umabot na hanggang sa magkaroon sila ng kanya-kanyang trabaho. Kahit nakambal sina Zia at Zara, iba pa rin ang hilig nila at tinahak nilang landas. Nasa isang kumpanya ng pagawaan ng bag si Zia, kung saan doon niya kasama ang nobyo ng kanyang kambal. Habang si Zara naman ay nagtuturo sa elementarya. Isang araw, habang magkasama ang dalawang dalaga, pansin ni Zia na hindi mapakali ang kanyang kakambal. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Ano, magkaaway na naman ba kayo ni Blake? Parang kahapon lang ayos kayong dalawa. Ano na naman ginawa niya? Hindi, kasi may iniisip ako. Alam mo yung sinasabi ko sa'yo na offer sa akin sa New Zealand? Yung tinanggihan mo last year? Oo, bale kasi, tumawag sa akin kanina, tinanong ako kung gusto ko na ba. Oh, gusto mo naman yun, di ba? O bakit hindi mo pa kunin? Sayang naman yun. Pero kasi, alam mo, nagbabalak na kaming magpakasal ni Blake. Kung aalis ako, hindi ko alam kung ano mangyayari. Never pa kami nagkala yung dalawa. Natatakot ako. Nung napag-usapan namin ng pag-iibang bansa, ang sabi niya okay lang sa kanya. Pero ramdam ko na ayaw niya. Ilang opportunities na bang pinalampas mo, para magstay sa kanya? Ang dami na nun. After graduation, di ba? Dapat kukunin ka ni tita sa Australia. Pero hindi ka tumuloy dahil inaalala mo yung boyfriend mo. O, nitong nakaraan, Manila na lang po, hindi mo pa tinuloy. Alam mo, malayo pang lalakbayin mo. Pero nagpapakulong ka sa relasyon nyo. Kung patuloy mong tatanggihan lahat yan, paano na lang kapag dumating ang araw na gusto mo na? O, tapos ang opportunities na ang umayaw sa'yo. Ay, pero hindi mo naman ako masisisi kung mas inuuna kong pagmamahal, di ba? Magkaiba po kasi tayo ng pananaw. Mga bata pa lang tayo, alam na ng mga magulang natin na kahit kambal tayo, ibang desisyon ko sa desisyon mo. Hindi ako naniniwala na mas uunahin ko ang love kaysa sa career. Dahil kahit gaano ko pa kamahal ang isang tao, hindi ko ipagpapalit ang oportunidad na meron ako. At yun dapat ang malaman mo. Madali lang para sa'yo yun dahil successful ka eh. Kapag may boyfriend ka, tapos hindi sang-ayon sa career na tinatahak mo, hinihiwalayan mo. Ako kasi, alam mo, yung pakiramdam ko, buong buhay kong kasama si Blake. Lahat ng pangarap ko kasama siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa future ko kung wala siya. Ramdam ko naman na suportado niya ako pero kasi kapag usapang magkakalayo kami, iba na nagiging tono niya. Natatakot din ako na paano kung malayo kami sa isa't isa o tapos biglang magbago yung pagmamahal namin. Na baka yung 7 taon namin matapos lang dahil sa magkalayo kami. Kung hindi kanya susuportahan, ibig sabihin nun wala siyang pagmamahal sa'yo. Yan ang sinasabi ko, na kailangan mong pumili kung love or career. Pero pwede naman sana yon kung mahal na mahal ka niya. Tapos maghihintay siya habang inaabot mo pa ang pangarap mo. Sa totoo lang, kami ni Mami, ayaw ka lang talaga namin pagsabihan. Kasi ito ngayon ko lang to sasabihin sa'yo dahil ayoko naman na magmukhang sinisiraan ko ang boyfriend mo. Totoo naman na mabait si Blake. Simula umpisa maalaga na siya sa'yo, kahit na ngayon. Pero hindi lang sa ganun ang standard ng pagmamahal. Dapat alam mo rin kung paano unahin ang sarili mong desisyon. Simula nung naging kayo, wala kang sariling desisyon. Palaging nakadepende sa kanya ang buhay mo. O tingnan mo nga, kung siya, hindi niya maabot yung pangarap niya. O, masyado siyang nakampante sa kung ano lang ang meron siya ngayon. Yung career niya, katulad lang ng meron siya nung 5 years ago. Walang usad. Alam ko mataas ang pangarap mo. Huwag kang mag-settle sa isang tao na hindi kayang taasan ang pangarap. Kung may mangyayari man after mong piliin ang career mo, o baka yun mismo ang sign na hindi kayo ang para sa isa't isa. Mas maganda kung pag-usapan niyo muna yan. Tapos, saka ka na magdesisyon. Salamat, Kambal. Hindi ko lang talaga alam kung anong gagawin ko Kasi gulong-gulo ang utak ko ngayon. Gusto kong piliin yung sa New Zealand. Pero alam kong malaking epekto nito sa relasyon namin ni Blake. Basta, yun ang sinabi ko. Kausapin mo siya. Tapos sabihin mo yung iniisip at plano mo.
Kung mahal ka niya, wala yung problema sa kanya. Kasi ang pagmamahal, hinahayaan kang lumaya. Hindi ka nito itatali para lang masabing magstay ka. Kung ganun siya sa pagpili mo ng career na may benefits naman ang future nyo, baka oras na para mag-move on. Gusto mo bang magkape tayo sa labas? Tara! Ano ba yan? Kanina ko pa napapansin na ang init ng ulo mo. Pagpasok mo pa lang, hindi na maipintay ang mukha mo. Hulaan ko. Nag-away na naman kayo ng kakambal ko, no? Tungkol ba saan? Baka may toyo na naman, ano? Ewan ko ba sa kanya? Di ko na siya maintindihan. Halika na, ako nang sagot sa kape natin. Mamaya na yan, hindi ka rin naman makapagtrabaho ng maayos. Dahil sa mga sinabi ni Zia, mas lalong naguluhan ang isipan ng kanyang kakambal. Alam niya na mas makikinig ito sa kanya, lalo pat silang dalawa lang din naman ang magkapatid. Nakatira sila sa iisang bahay habang ang mga magulang nila ay nasa ibang bansa at doon naninirahan. Maayos naman ang pamumuhay nila. May kakayahan pagdating sa pera. Sadyang may mga bagay lang talaga na kailangan nilang paghirapan, lalo na kung may kinalaman ito sa pinipili nilang trabaho at kinabukasan. Ang pera na hawak nila ay galing sa pinaghirapan nila. Gumagabay lang ang kanilang mga magulang kapag kinakailangan. Isang araw, habang nasa trabaho si Zia, pansin niyang wala sa mood si Blake. Hindi na tumanggi si Blake. Sumama siya sa kakambal ng nobya. Magkaibigan din naman silang dalawa at para na ring kapatid ang tingin ng binata kay Zia. Pero hindi ganon ang tingin ni Zia sa kanya. Noon pa man, bago pa nagkaroon ng relasyon sina Zara at Blake, mas naunang nakilala ni Zia ang binata. Naging magkaibigan silang dalawa at gusto na niya ito. Noong nakilala ng binata ang kanyang kakambal, doon ito nagkagusto. Hindi yun maintindihan ni Zia dahil iisa lang naman ang mukha nila ng kakambal. Mas bilugan pa nga ang kay Zara at simple lang kung pumorma. Kahit na nagpapakita siya ng pagkakaibigan sa binata, matagal na niya itong nais na agawin sa kakambal. Hindi niya lang alam kung kailan ba ang tamang panahon. Kaya nga nais niyang umalis ng bansa si Zara para masolo niya ang nobyo nito. Sinabi naman pala sa'yo eh. What if ayaw naman talaga niya sa'yo, hindi ba? Sinabi niya yan? Hindi naman ganun eksaktong sinabi niya. Pero kasi, alam mo, mas kilala ko ang kambal ko. Magkasama na kami noon, nasa sinapupunan pa lang kami ng mami namin, no? Ikaw, years mo pa lang siyang nakakasama. Kahit hindi niya direktang sabihin sa akin, alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Ewan ko. Basta kapag ganyang may kinalaman sa relasyon ninyo, hindi ako nakikialam. Malay ko dyan sa love na yan. Pero bakit naman parang nag-iba siya sa akin? Ramdam ko na talagang iba na yung pakikitungo niya eh. Tulungan mo na lang kaya ako. Paano ko ba pwedeng ibalik yung pagmamahal niya sa akin? Sweet naman ako eh. Consistent din naman ako sa efforts. Alam mo naman yun, di ba? Aba, malay ko dyan sa inyo ha. Di ba nga ang sabi nila kapag years ng relationship, meron talagang ano ba yun? Basta parang doon naghihiwalay. Wag, ayoko naman na maghiwalay kaming dalawa. Balak na nga namin magpakasal eh. Paano ka naman magpapakasal? Ang baba niyang sahod mo. Hindi ka na nga nakaangat sa posisyon mo. Ayusin mo kasi ang trabaho mo. O ano, malaki ba ipon mo ha? Wala naman yung sa ganun no. Basta mahal namin ang isa't isa. O ayan. Ayan mismong dahilan kaya hindi kayo nagkakaayos ng kambal ko. Mahilig ka sa bahala na. Naku, alam mo kung gaano kataas ang pangarap nun. Ewan ko na lang kung hindi ka niya iwan. Ewan ko sa'yo. Baka mamaya iiyak ka sa harapan ko ha. Lalo na ngayon, naaalis na siya papuntang New Zealand. New Zealand? Kailan? Bakit wala siyang sinasabi sa akin? Ang usapan namin hindi na siya tutuloy ah. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Ay, sorry. Ang daldal ko naman yata masyado. Bahala ka nga dyan. Aalis na ako. Teka lang. Nag-uusap na tayo tapos saka mo ko lalayasan? Ano yung tungkol sa New Zealand? Huwag mong sasabihin na sa akin galing ha. Huwag na pala. Baka mamaya pag-awayan niyo pa. Ano nga? Sabihin mo na sa akin.
Ano kasi, ganito yun. Ang akala ko kasi yun ang dahilan kaya kayo nag-away. Alam mo yung offer sa kanya last year? Yun pa rin. Sabi niya sa akin na sayang naman yun. Ang laki kaya ng sahod doon kumpara mo naman dito. Ako, alam mo naman bilang supportive kakambal, ang sabi ko go lang siya sa kung anong pangarap niya. Malay ko bang hindi niya pa nasasabi sa'yo. Sorry naman, di ba? Basta kapag nag-usap kayo, wag mo kong idadamay ha. Kahit na ang totoo ay sinadya niya talaga yung sabihin. Nakiusap sa kanya si Zara na wag na munang ipaalam sa nobyo ang anumang plano niya dahil hindi pa naman siya sigurado. Sinabi niya yon para sadyain na mag-away ang dalawa at sa ganoong paraan malaki ang pagkakataon na maghiwalay sila. At kapag nangyari yon, pwede siyang manatili kay Blake para makuha ang loob nito at panigurado na siya ang papalit sa kakambal nito. Ilang araw pa ang nakalipas, walang naging balita si Zia sa relasyon ng dalawa dahil hindi naman siya nagtatanong. Ang alam niya lang ay laging nag-aaway ang dalawa. Hanggang sa umuwi siya at naabutan niya ang kakambal na umiiyak. Pagpasok niya pa lang ng bahay ay niyakap na siya nito. Break na kami. Wait, teka nga lang. Ano bang nangyari? Kaya ba hindi pumasok si Blake ngayon? Baka naman mapag-usapan niyo pa yung dalawa. Galit siya sa akin Dahil bakit daw parang ang dami kong nililihim sa kanya. Noong una, okay naman na kami dahil pumayag siya mag-abroad ako. Tapos nito, nagtanong siya kung tutuloy ba talaga ako. Tapos ako naman nainis ako. Tapos ayun, nag-away kaming dalawa. Ewan ko. Naguguluhan ako. Mahal na mahal ko siya pero tama ka nga. Naiisip ko rin na paano naman ang future ko. Hayaan mo na. Andito lang ako para sa'yo. Sobrang sakit lang. First boyfriend ko siya. Tapos ilang taon na kami. Ang dami na naming nabuong pangarap. Akala ko lahat yun sabay naming aabutin. Oo, gets ko na mahirap talaga yan. Lalo na kung plano nyo na rin magpakasal dalawa. Pero baka ganun talaga, di ba? Gawin mo na lang motivation yung sakit na nararamdaman mo. Isipin mo na lang na hindi yan mangyayari kung walang rason. Na baka this time, yung pangarap mo naman ang piliin mo. Hindi mo yan maiintindihan ngayon, pero kapag naging successful ka na, magpapasalamat ka na lang sa desisyon mo na to. At least, sa ibang bansa ka magmo-move on. Habang nag-heal ka, natutupad naman yung pangarap mo. Heartbreak lang to. Mas mahirap kapag yung karir mo ang nasira para lang sa isang lalaki. Kaya mo yan. Basta lagi mong tatandaan nandito lang ako. Ang daming payo ni Zia sa kanyang kakambal. Hindi niya pinapahalata na masaya siya sa nangyayari. Hindi naman ito ang unang beses na naghiwalay ang dalawa, pero hindi tumatagal ng halos 1 linggo at nagkakabalikan din sila. Kaya ngayon na mas matagal nang hiwalay ang dalawa, alam ni Zia na nagtatagumpay na siya sa kanyang mga plano. Isang gabi, bago umuwi sa bahay, magkasama sina Zia at Blake. Sinamahan ni Zia ang binata na mag-inom. Diba? Bakit? Hindi ba ako worth it? Alam ko naman na mas mataas ang mga harap sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin na pababayaan ko siya. Hindi ko rin naman siya pinigilan mag-abroad Alam mo naman yun, pero bakit ngayon parang lumalabas na ako yung hadlang sa pangarap niya? Iba na kasi ang kakambal ko ngayon. Iba na yung mindset niya. Kasi nga tumatanda na tayo. Iba na yung iniisip natin kesa sa gusto natin. Bakit? Handa ako naman siyang buhayin May savings ako, may trabaho, may negosyo rin naman ako. Hindi man ganun kalaki. Hindi man ako mukhang seryoso sa buhay pero may pangarap din naman ako. Ano ba mali sa akin? Itigil mo nga yan. Walang mali sa'yo ha. Hindi lang talaga para sa'yo ang kakambal ko. Baka may ibang para sa'yo. Baka hindi kayo ang tinadhana. Malay mo, yung babaeng makakasama mo habang buhay nasa paligid lang. Malay mo kasama mo palagi, di ba?
Hindi naman ibig sabihin na umabot kayo ng 7 years forever na kayo. Kasi kung ibang babae yan, hindi niya hahayaang maglasing ka ng ganyan. Tingnan mo nga, ilang beses mo na siyang tinawagan, pero wala naman siyang sinagot kahit isang beses. Ibig sabihin, hindi ka na ganun kahalaga sa kanya. O ako, tingnan mo, pagod na sa trabaho, pero nandito pa rin ako, sinasamahan ka. Hindi kumibo si Blake. Nilagok niya lang ang alak na hawak niya. Ilang sandali pa, hinawakan ni Zia ang kamay ng binata. Nagtangka pa nga siyang halikan nito pero umiwas si Blake. Lasing na ang binata kaya alam ni Zia na wala na itong maaalala kinabukasan. Dahil sa sobrang pagkabigo sa pag-ibig ng binata, sadyang gabi-gabi siyang nagpapakalunod sa alak. May isang beses pa na hindi pumasok sa trabaho si Blake at nalaman na lamang ni Zia na lasing itong nagpunta sa bahay nila para magmakaawa sa kakambal niya na magkabalikan silang dalawa. Buwisit na yan. Ano bang nakita ni Blake sa kakambal ko? Bakit ba hindi na lang ako? Kung sa mukha, iisa lang naman ang mukha namin. Sa katawan, mas maganda naman ang katawan ko. Kung sa career, di hamak naman na mas lamang ako, no? Sa talento, sa pagiging matalino, mas nangingibabaw naman ako kay Zara. Pero bakit ba baliw na baliw siya sa kakambal ko? Anong meron siya na wala ako? Ako, nasa akin ang lahat. Almost perfect. Noon pa man, may tinatago ng inggit si Zia sa kanyang kakambal. Kahit na mas pinupuri siya ng iba, mas kinaiinggitan niya pa rin ang kung anong meron kay Zara. Gusto niya kung anong meron sa kakambal, yun din ang meron sa kanya. At dapat ay mas maganda at mas angat. Kaya hindi siya papayag na ang lalaking mahal niya ay hindi niya makukuha. Hanggang sa lumipas ang buwan, hindi pa rin tanggap ni Blake ang nangyari. Araw-araw niya pa rin sinusuyo si Zara, pero matigas pa rin ang puso ng dalaga para sa kanya. Dahil doon, natatakot na si Zia na baka biglang isang araw ay mabalitaan na lang niyang nagkabalikan na ang dalawa. Kaya ang gagawin niya, si Zara ang lalasunin niya ang utak para lang hindi nito balikan ang dating kasintahan. O ano? Kumusta naman yung pag-aasikaso mo ng papers mo? Hindi ka pa aalis? Para sana maging maayos ng buhay mo. Naku, hindi mo naman siguro naiisipan na balikan ng ex mo. Yun na nga, nagsabi siya sa akin na nag-aasikaso na rin siya ng papers niya dahil susunod daw siya sa akin sa New Zealand. Ang hirap, grabe ang effort na pinapakita sa akin ni Blake. Hindi ko siya kayang kausapin dahil alam kong bibigay ako. Sobrang rupok ko pa naman pagdating sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. May mga oras na miss ko siya. Mali. Araw-araw, miss ko siya. Gusto ko palagi siyang nakikita. Miss ko na yung yakap niya. Lahat. Parang may mga araw na gusto ko siyang balikan. Natatakot ako na paano kung pagsisihan ko tong ginagawa ko. Na iniwan ko siya para piliin ang karir ko. Hay, alam mo, hindi ka dapat nangangamba ng ganyan. Hayaan mo siya. Sa office nga kinukulit ako noon eh. Ang sabi ko, kakambal kita pero hindi naman ibig sabihin na hawak kong utak mo. Ikaw ang nagdesisyon at matanda na tayo masyado para magpasulsol sa isa't isa. Diba? Tsaka kung para ka ako sa karir mo at sa maganda mong kinabukasan, hindi kita pipigilan. Ewan ko ba doon? Feeling sad boy pero may kadate naman siya nung nakaraan. Ha? May kadate siya? Oh! Nakita ko siya dun sa coffee shop sa labas ng building namin. Hindi naman ako nagkakamali, no? Ewan ko kung sino yon. Basta kulay pink yung buhok eh. Tapos maputi. Parang ang Koreana. Mukha ring bata-bata pa. Siguro mga early 20s, ganon. Kaya, nako huwag kang magpapadala sa kanya. Alam mo, yung mga lalaki na yan, magaling lang yan sila magdrama. Pero ang totoo niyan, habang wini-win back ka niya, may tinetest naman siyang ibang babae. Kapag hindi ka niya nabawi, doon siya sa isa para hindi siya lugi. Nako, ganyan sila. Kaya huwag ka magpapaniwala sa sinasabi ng mga lalaki na yan. Ang love life, iniiyak ka ng sobra. Kahit na taon pa kayo, kahit ilang pang dekada, kahit may anak na kayo,
may chance na magloko ang lalaki. Ibibreak talaga nila ang puso mo at tiwala. Pero kapag ang career ang pinili mo, kahit kailan hindi ka malulugi. Maniwala ka sa akin, mas powerful ang babae na may career kaysa may love life. Kaya go mo yung gusto mo. Huwag mo intindihin yung ex mo. Kapag naging successful ka na, doon ka magkaroon ng maayos na love life. Mas makakakilala ka pa ng successful na lalaki. Mas deserve mo yon kesa sa ex mong chill-chill lang sa buhay. Nadala na naman ng mga salita ni Zia ang kakambal. Kahit na ang totoo, gusto na niya itong umalis para hindi na mabawi si Blake. Sa araw-araw, hindi pa rin tumitigil ang binata. Patuloy siyang nanunuyo kay Zara na nagpapalaso naman sa mga salita ng kakambal nito. Isang araw, may sakit si Blake. Habang nasa bahay siya, si Zia ang nag-aasikaso sa kanya. Pwede mo bang tawagan si Zara? Ang sabihin mo, mamamatay na ako. Ang OA mo naman, lagnat lang yung meron sa'yo, Blake, no? Saka sinabihan ko na siya, pero ang sabi niya sa akin may inaayos siyang papers para sa pagpunta niya ng New Zealand. Alam mo bang ibig sabihin nun? Mas mahalaga sa kanya ang New Zealand kesa dyan sa buhay mo. Oh, kumain ka na. Susubuan na lang kita. O teka, ihipan ko ha, baka mainit. Sabihin mo lang na kailangan ko siya. Makita ko lang siya, gagaling na ako. Ako, tigilan mo ako sa kagaganyan mo, Blake. Kumain ka na at iinom ka pa ng gamot. Yun, gamot ang makakapagpagaling sa'yo ha, hindi yung mukha ng kakambal ko. Tingnan mo na lang ako. Magkamukha naman kaming dalawa, no? Ako rin naman yung nandito sa'yo ha, at nag-aalaga. Huwag ka na doon. Sige na, tulungan mo na kasi kung nabalikan ako ng kakambal mo. Nababaliw na ako. Mahal na mahal ko talaga siya. Alam mo, di ko gets kung anong kinababaliwan mo dyan sa kakambal ko. Ano bang meron sa kanya, ha? Basta, hindi ko naman yun maipapaliwanag eh. Basta alam ko mahal na mahal ko siya. Gusto kong siya ang makasama ko habang buhay. Handa akong gawin ang lahat, magkabalikan lang kaming dalawa. Gusto ko siya lang. Marami namang masigit sa kanya, no? Hindi rin siya perfect. Ako, almost perfect ako. Maganda rin, mas sexy, mas mabait at ako yung nandito. Kasi sa totoo lang, kung ako yan, hindi kita matitiis. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng ganyan. Ayoko sa'yo. Si Zara ang gusto ko. Siya lang ang mahal na mahal ko. Wala akong pakialam sa ibang babae. Wala akong pakialam kahit marami silang nakapaligid sa akin. Basta ang alam ko si Zara lang ang nag-iisang babae na mahal ko. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo yan masasabi. Dahil alam ko, darating din ang araw na magmamahal ka ng ibang babae. Babae na palaging nasa tabi mo. Tila ba may laman ang mga salitang binitawan ng dalaga. May iba itong ibig sabihin. Dahil ang totoo ay nagsisimula na rin siyang gayumahin ang dating kasintahan ng kakambal. May napanood kasi siya na nag-udyok sa kanya na gawin yun. Ilang beses na rin naman niyang sinubukan na makuha si Blake pero sadyang hindi kayang kalimutan ng binata ang nag-iisang babae na mahal nito. Kaya kung hindi niya ito madadaan sa palaging pagsama rito, gagamitan na lang niya ito ng gayuma. Ang akala ni Zia ay walang epekto ang gayuma, lalo pat palagi pa ring hinahanap ni Blake si Zara. Hanggang sa isang araw, habang nag-uusap ang magkambal tungkol sa pag-aasikaso ng papel ni Zara, tumawag si Blake. Inaaya siya nito na lumabas. Aalis ka? Akala ko ba inaantok ka na? Yung friend ko kasi nag-aaya lumabas. Sama ako. Sino ba yan? Si Wynonna? Hindi, ibang friend no. Parang date, ganun. Kaya yung kami lang muna sanang dalawa. Okay. May kinikilala ka pala ngayon ha? Sige, okay lang pala. Enjoy ka ha. Sana makilala ko rin yan. Wala ka kasing kinukwento sa akin eh. Hindi na nag-atubili si Zia na umalis. Nang magkasama na ang dalawa, kapansin-pansin na may nagbabago na sa pagtingin ni Blake pero hindi ganon sa inaasahan ni Zia. Para pa rin silang magkaibigan o tao na nasa posisyon na kinikilala pa lang ang isa't isa.
Minsan kasi, bukang bibig pa rin ni Blake ang dating kasintahan. Hindi man niya kinukulit si Zara. Panay pa rin siya tanong sa kung ano na ang kalagayan nito. Habang ayaw niya rin namang mawalay sa kanya si Zia. Maging si Blake ay naguguluhan na sa nangyayari sa kanya. Isang araw, habang nasa opisina ang dalaga, may nagbigay sa kanya ng kape. Ang seryoso mo naman dyan, ma'am. Hindi, may problema kasi sa account ng company eh. Nai-stress na ako. Ano ba yan? Na-shadow ban ata lahat ng social media ng marketing team. Ano bang nangyari? Patingin nga ako. Huwag na, magtrabaho ka na doon. Mamaya pagalitan ka talaga dyan. Wala kang ibang ginawa kundi bumuntot sa akin. So wala akong gana kapag hindi kita nakikita eh. Gusto ko nga makipagpalit ng table kay Frankie para matanaw kita dyan, oh. Parang tanga to. Bakit mo naman ako tatanawin? Sabi ko nga, nangihina ako kapag hindi kita nakikita, di ba? Sa akin mo lang nakikita si Zara eh. Kunwari ka pa. Hindi ka nga makamove on sa kanya. Nakalimutan ko na nga siya. Di ko rin alam kung bakit ikaw ang palagi ko napapanaginipan. Naisip ko nga rin na baka nga totoong sinabi mo na may ibang babae pa naman na mas magiging mahalaga sa buhay ko. Yung babae na palaging nasa tabi ko. Sino bang kasama ko noong mga panahon na pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko? Ikaw, di ba? Kung free ka sa Sunday, tara, labas tayo. Sagot ko, huwag kang mag-alala. Tago ang kilig ni Zia dahil ayaw niyang magmukhang desperada sa atensyon ng lalaking ginayuman niya. Ngayon mukhang umiepekto na ng malala kay Blake ang pinagawa niya. Kaya ngayon na nagkakamabutihan na sila, mas lalo niyang pananatilihin ang pagmamahalan na mabubuo sa kanila. Hindi siya papayag na masisira yon ng kanyang kakambal. Gabi ng Sabado, bago ang kanilang pagkikita ng binata, naghalungkat ng magandang damit si Zia. Nagsusukat siya sa harapan ng salamin nang biglang pumasok ang kanyang kakambal. Aalis ka? Hindi, bukas pa. May date ulit ako. Feeling ko, sasagutin ko na siya. Wow! Totoo ba? Sino ba yan? Patayin na ako ng picture. Bakit wala kang kinukwento sa akin, ha? Yan ba yung office mate mo? Yung sinasabi mo na maniligaw mo? Sure ka na ba sa kanya? Matagal na kaming magkakilala nito. College days pa lang magkaibigan na kami. Ngayon lang nagkaroon ng chance na magbago ang pagtingin niya sa akin eh. Hindi ko muna pinapakita at kinukwento baka ma-evil eye eh. Alam mo naman baka mausog wala pa ngang kami. Saka na lang. Saka ang sensitive ko naman kung ikukwento ko sa yung love life ko habang broken ka, di ba? Saka busy ka rin naman. Ang dami mong inaasikaso sa pag-alis mo. Pero okay naman siya. Hindi lang okay dahil okay na okay siya. Seryoso siya sa akin. Mahal na mahal niya ako. Kamusta naman si Blake? Bakit mo naman naitanong? Ikaw lang kasi kakilala ko na office mate niya. Yung isa kasi na nakasama natin nag-travel, nag-resign na pala yun. Wala, ganun pa rin naman. Nagtatrabaho pa rin siya. Pero hindi na siya madalas nag-absent ngayon. Di tulad ng mga nakaraang buwan ako. Naka-move on na ata sa'yo. Mukhang may ibang babaeng kinahuhumalingan eh. Hindi na nga rin niya ako kinukulit ngayon eh. Ano naman? Bakit ka naman malulungkot? Di ba nga dapat masaya ka na kasi wala nang pipigil sa mga plano mo? Ito naman yung gusto mo Makakapag-move on ka rin naman sa kanya. Maniwala ka sa akin, kapag nasa ibang bansa ka na, baka doon ka makakilala ng lalaki na para sa'yo. Yung pakakasalan ka kaagad. Hindi ko alam kung makaka-move on pa ba ako. Mahal na mahal ko pa rin siya. Parang ang gusto kong makipagkita sa kanya at makipagbalikan. Baliw ka ba? Nakipaghiwalay ka na nga tapos makikipagbalikan ka pa? Masisira lang ang mga plano natin kapag ginawa mo yan. Gusto kong magbigay ng chance. Baka masyado akong nabigla. Baka hindi ko man lang hinayaan na magkaroon kami ng maayos na pagpaplano sa lahat. Mahal ko pa rin siya kahit anong gawin ko. Kahit tumuloy ako sa ibang bansa, siya pa rin yung naiisip ko. Yung mga pangarap naming dalawa, mga pangako na sabay namin yung aabutin.
Nabigla lang ako kaya akala ko hindi kami para sa isa't isa. Ngayon ko lang napagtanto na baka ang tanga ko para bumitaw sa relasyon namin. Mahal ko pa rin talaga si Blake. Huwag ka na nga kasing makipagbalikan sa kanya. Naiinis ako sa mga plano mo sa buhay mo. Tama na yan, hiwalay na kayo para hindi na maudlot ang pangarap mo. Maganda ka naman at matalino. Gamitin mo yan para makahanap ng mas better na lalaki. Yung deserve mo. Maging practical ka naman. Hayaan mo na siya. Huwag kang makikipagkita o makikipagbalikan sa kanya ha. Isipin mo ang future na mawawala sa'yo. Sayang ang mga advice ko kung babalikan mo lang din naman siya. Nakapagsimula ka na nga eh. Ganyan talaga yan. Darating ang araw na akala mo mahal mo pa siya pero hindi na pala. Mas lalo lang masisira ang buhay mo kapag bumalik ka sa ex mo. Maniwala ka sa akin dahil alam ko to. Mas marami akong karanasan pagdating sa pag-ibig. Walang magandang dulot ang lalaki sa karir ng mga babae. Tsaka meron na yung bago. Iba na ang mahal niya. Kaya nga hindi ka na niya kinukulit. Ipaubaya mo na si Blake sa bago niya. Kailangan ng magmadali ni Zia na maangkin si Blake. Lalo pat pansin niya rin na seryoso ang kanyang kakambal na makipagbalikan sa dati nitong kasintahan. Kinabukasan, maganda ang suot ni Zia. Maganda rin siyang umalis ng kanilang bahay. Tulog pa nung mga panahon na yon si Zara, kaya alam niyang hindi rin siya masusundan. Sa tagong lugar sila nagtungo ni Blake dahil ayaw niyang may makakita sa kanila. Baka may bigla pang magsabi sa kanyang kakambal at manggulo pa sa relasyon nila. Habang nagkukwentuhan na may tawanan, hinawakan ni Blake ang kamay ni Zia. Alam mo ba, hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit ikaw lagi ang iniisip ko. Para tuloy akong baliw. Sus, ayan ka na naman ha. May gusto ka ba sa akin? Bakit hindi mo pa kasi ako direktahin? Hindi pa ba halata? Yung palagi kong pagyaya sa'yo ng date, hindi ba yung sapat? Manid ka yata eh. Hindi naman ako manhid. Inaalala ko lang baka mamaya gawin mo akong rebound. Bakit ko naman gagawin yun? Sa totoo lang, parang kailan ko lang napagtanto na mas higit ka nga kesa dun sa kakambal mo. Yung 7 years ng buhay ko nasayang lang dahil sa kanya. Kung sana, nilaan ko na lang yung lahat sa'yo. Nung college tayo, magkaibigan na tayo. Sana noon pa lang nakita ko na ang potensyal na maging girlfriend ka, na maging asawa ka. Noong mga panahon na kailangan ko ng kasama, ikaw lang ang nasa tabi ko. Ayaw mong umiiyak ako. Ayaw mong nasasaktan ako. Sana ikaw na lang ang pinili ko nun. At sana ngayon, may chance pa rin tayo. Hindi pa nagsasalita si Zia nang biglang tumunog ang cellphone ni Blake. Nakita niya ang pangalan ng kakambal. Tumatawag ito kay Blake na mukhang buo na ang desisyon na makipagbalikan sa kanya. Oo, sinasagot na kita kahit hindi mo pa ako nililigawan. Tayo na. Mahal na mahal din kita at gusto kong ikaw lang ang paglaanan ng buhay ko. Talaga ba? Totoo ba? Pero may isa akong hiling. Please, ayokong nakikipag-usap ka pa rin sa ex mo. Kasi kung ako lang ang mahal mo, puputulin mo na ang ugnayan ninyong dalawa. Wala na kaming pinag-uusapan. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang tumawag sa akin. Pero ayoko mag-overthink ka, kaya ibablock ko siya. Ayan, tignan mo. Ayoko lang magkaroon ng komplikasyon sa ating dalawa. Ayoko magkaroon ng gulo dahil ang ex mo, ang kakambal ko. Promise, hindi ko hahayaan na mag-overthink ka. Ikaw ang mahal ko. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anuman na meron sa amin ang kakambal mo. Malakas ang epekto ng gayuma, kahit na hindi ito masyadong halata kay Blake. Matagal ang naging epekto, kaya magmumukha itong natural. Walang nakakaalam ng relasyon nilang dalawa dahil balak ni Zia na ilabas ang anumang meron sa kanila ng nobyo kapag wala na sa bansa si Zara. Ilang buwan na lang naman ang hihintayin niya. Sa paglipas ng mga linggo, madalas na magkasama ang magkasintahan. Minsan pa ay natutulog si Zia sa bahay ng nobyo. Isang gabi, habang naghahanda siya sa pagtulog, tumawag ang kanyang kakambal. Nasaan ka? Uwi ka muna sa bahay, sige na. Bakit? Magkasama kami ng boyfriend ko, umansa rin namin ngayon.
Sige na, wala akong kasama sa bahay. Ang lungkot ko ngayon. Naiiyak na ako. Kailangan ko lang ng kausap. Sige na, samahan mo lang muna ako. Tumawag ka na nga lang sa iba mong kaibigan. Ngayon na nga lang ako magsasaya, no? Tungkol na naman ba yan sa ex mo? Sinabi ko na kasi sa'yong hayaan mo na siya. Okay lang yan. Parte yan ng moving on at healing. Makakaya mo ring lampasan yan, maniwala ka lang. Sige na, naghihintay na ang boyfriend ko. Bukas na lang tayo magkita. Kung naiiyak ka, sige iyak mo lang yan. May ice cream din dyan sa ref, kainin mo na lang. Patayin ko na ang call ha. Bye! Sus, ang arte. Makaka-move on din naman. Mga istorbo pa. Habang lumilipas ang mga araw na masaya si Zia, siya namang mas lalong nagdurusa ang kanyang kakambal. Kapag kailangan siya nito, wala siya dahil mas gusto pa niyang makasama ang nobyo kaysa kay Zara. Isang araw, habang nasa kusina ang magkambal, pinag-uusapan nila ang pag-aasikaso ng papel ni Zara. Bakit hindi pa raw madaliin? Hindi naman daw ganun yun. Basta maghintay na lang ako. Pero baka abutin pa ako nito hanggang next year eh. Parang feeling ko siguro may dapat pa akong ayusin dito bago ako umalis ng bansa. O ano na mga ayusin mo? Ayos na nga ang lahat ng papers mo. Pag alis na lang ang gagawin mo, no? Ang tagal na namin hindi nakakapag-usap ni Blake eh. Ano namang gusto mong pag-usapan ninyong dalawa? Mas maganda na nga yan na no contact kayong dalawa. Para saan ano? Alam mo yun, hindi ka na mahihirapan kapag aalis ka. Kesa namang wala kang ibang ginawa kundi isipin siya. Dagdag pa sakit sa'yo yun. Wala namang napapalayang closure na yan. Habang nagsasalita si Zia, biglang tumunog ang cellphone niya kung saan nakita na tumatawag si Blake. Bakit tumatawag sa'yo si Blake? Ha? Ewan ko. Baka may tatanong sa akin. Akala ko sabi mo hindi na kayo nag-uusap. Bakit naman hindi kami mag-uusap kung magkaibigan kaming dalawa? Hindi naman ibig sabihin na hiwalay na kayo, wala na rin akong karapatang makipagkaibigan sa kanya, hindi ba? Tsaka unfair naman yon kung kakalimutan ko na yung friendship namin. Tulungan mo na lang akong kausapin siya. Akong sasagot ng tawag. Ano ba? Bakit ka ba nangingialam ng cellphone ko? May cellphone ka, bakit hindi mo siya tawagan? Naka-block nga ako. Yun naman pala bakit hindi mo nalang tanggapin na naka-move on na siya? Naka-move on na pala siya at magkaibigan lang kayong dalawa. Bakit ayaw mong ipakausap sa akin? May mawawala ba kapag nag-usap kaming dalawa? Break na kayo, di ba? O bakit? May mangyayari din ba kapag nagkausap ulit kayo? Hindi naman ibig sabihin na kaibigan ko pa siya sasamantalahin mo na yon para makausap ulit siya. Kung sa hindi ka na nga niya mahal. Kung naka-move on na nga yung tao, bakit hindi ka na lang din mag-move on? Aalis ka na nga ng bansa Ayaw niya akong kausapin. O baka naman ayaw mo kaming makapag-usap. Pinagbibintangan mo ba ako na inagaw siya sa'yo? Hindi yan ang sinabi ko. Pero mukhang dinidepensahan mo na agad ang sarili mo. Magkakambal tayo. Hindi ka makakapagtago sa akin. Ano naman? Kung nagkakamabutihan man kami, wala ka na doon. Hindi naman siya nag-cheat. Hindi ko rin siya inahas dahil hiwalay naman kayo. Ikaw nakipag-break, baka nakakalimutan mo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ex ko si Blake, kakambal kita. Ibig sabihin andoon ka mula sa simula ng relasyon namin. Hindi mo siya magugustuhan kung alam mong ex siya ng kambal mo. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan ha. Basta wala kaming ginagawang masama. Kung akong minamahal niya, labas ka na doon. Break na kayo. May karapatan na siya magmahal ng iba. Hindi naman na siya nakikipagbalikan sa'yo, di ba? Kaya huwag ka na maghabol. Mas mabuti pang intindihin mo ang buhay mo. Hindi na naghintay pa ng sagot mula sa kakambal si Zia dahil agad na rin siyang umalis ng bahay. Ilang beses din siyang tinatawagan ni Zara pero hindi niya ito kinakausap. Noong una, ang akala niya ay magsusumbong si Zara sa mga magulang nito dahil nga tumawag ang kanilang ina. Nangungumusta lang pala ito at nagtatanong kung may pinagtalunan ba silang magkambal. Wala pa namang ebidensya si Zara na may relasyon na sila ni Blake pero mukhang naghinala na ito at kahit na itanggi niya, malalaman at malalaman pa rin ito. Isang araw, habang nasa opisina sila,
Sabay na kumakain ang magkasintahan. Nakarinig pa ng salita si Zia mula sa katrabaho nila. Visit talaga yan si Claire. Akala mo naman wala siyang kabit dito sa office. Kaya mo na yan, hindi ka naman kabit. Girlfriend kaya kita. Hindi ko alam kung anong bang problema nila sa akin eh. Una pa lang wala naman akong ginagawa sa kanila. Hindi naman kita inagaw, di ba? Tapos may nalalaman pa silang girl code. Yung ex mo naman panay tanong sa akin. Bakit hindi na lang nila tayo hayaang mabuhay ng masaya? Sumama ka na lang sa akin. Magpunta tayo sa mas malayong probinsya tapos doon tayo magpakasal at bumuo ng sarili nating buhay. Hindi pwede. Andito ang trabaho ko. Ang tagal ko pinaghirapan para ma-promote tapos iiwan ko lang. Ayaw mo ba ako makasama para mas maging tahimik tayo? Gusto kitang makasama pero hindi ko kayang mabuhay ng simple. Hindi ko kayang iwan ang karir ko. Mahal kita, alam mo yan. Pero mahalaga rin sa akin tong karir ko. Ayokong pagtalunan pa natin to. Kung mahal mo ako, sumama ka sa akin. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, tara, magpakalayo tayo. Ayoko. Anong ayaw mo? Mahal mo ka mo ako, di ba? Iwan mo ang lahat para sa akin. Ang mahalaga nagmamahalan tayo. Handa namang kitang pakasalan eh. Gusto kong makasal tayo. Pero hindi pa ako handa na iwan ng anong mang meron ako. Hindi pa sa ngayon. Wala pa sa atin ang handa, okay? Maghintay tayo ng tamang panahon para sa ganyan. Mag-enjoy na lang muna tayo kung anong meron tayo. Hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Pero masyado na tayong matanda para maghintay pa ng panahon. Paano tayo bubuo ng pamilya? Baka lumipas na ang panahon, hindi pa rin dumarating ang tamang oras na yun. Tayo dapat mismo ang pipili at magdedesisyon kung kailan natin gustong bumuo ng pamilya. Ayoko pa magkaanak. Ang dami ko pang plano sa buhay. Ang dami ko pang gustong gawin. Ang gusto ko makasama kita. Pero gusto ko pang magkaroon pa tayo ng oras para sa isa't isa. Hindi yung ganito. Hindi yung madalian. Nag-enjoy pa ako sa buhay ko, no? Hindi pa ako handa na magkaroon ng pamilya. Ako gusto ko na. Hindi ka pa naman handa ah. Hindi pa naman buo ang plano mo sa buhay. Gusto ko kapag mag-settle na ako, maayos na ang lahat. Hindi lang sa akin, pati na rin sa'yo. Hindi yung mag-aasawa lang tayo dahil sa gusto natin. Pinaplano yun. Pero nakahanda naman ako magsakripisyo. Handa akong magtrabaho para bigyan kayo ng magandang buhay na magiging anak natin. Gusto ko na magkaroon ng anak. Kahit ayaw mo, kailangan mo akong bigyan ng anak. Obligasyon mo yun bilang ikaw ang girlfriend ko. Hindi nakakibo si Zia dahil pansin niya na may kakaibang inaasta ang kanyang nobyo. Akala niya ay sa araw na yun lang iba ang pakikitungo sa kanya ni Blake. Pero ilang araw pa ang lumipas, naging mahigpit na ito sa kanya. Minamandohan na rin siya at dapat lahat ng ginagawa niya ay alam ni Blake. Lahat ng desisyon niya sasabihin niya muna bago niya gawin. Dahil kapag hindi niya yun ginawa, mag-aaway silang dalawa. Hindi sanay si Zia na may lalaking humahawak sa kanyang leeg. Kaya kahit na bago pa lang sila ng nobyo, ay sakal na siya. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Zia, may nag-abot sa kanya ng pagkain. Ito ang katrabaho nila na dating manliligaw niya. Nakita yun ni Blake, kaya galit na galit ito. Ano ba? Bakit mo naman tinapon yung pagkain? Nagsasayang ka masyado? Ano, masaya ka pa na tumatanggap ka ng pagkain galing sa ibang lalaki? Eh di ba may gusto yun sa'yo? Huwag mo sabihin sa akin na may gusto ka rin sa kanya. Niloloko mo ba ako, ha? Ano, ipagpapalit mo ako sa ganong klase ng lalaki? Ang ayoko sa lahat yung harap-harapan akong tinatarantado. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Wala na siyang gusto sa akin. Okay? Nagpakisuyo lang ako sa kanya. Lumabas siya kanina kaya nagpabili na rin ako. O ano bang problema mo? Huwag mo nga ako sinisigawan lalo na pag nandito tayo sa opisina ha. Kahit na boyfriend kita, mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. Ihiwalay mong personal na buhay natin at sa profesional. Wala akong pakialam kahit ano pang posisyon mo sa trabaho. Ako ang lalaki sa relasyon natin. Kaya dapat ako pa rin ang masusunod. Kapag sinabi kong hindi pwede, ibig sabihin hindi pwede. Pwede ba huwag mong manduhan ang buhay ko? Walang kahit na sinong lalaking susundin ko kahit na gaano pa kita kamahal. Mas kaya kong buhay ko kaysa dyan sa inaakala mo. Sa totoo lang,
nakakaramdam na ng takot si Zia sa inaasta ng nobyo. Hindi naman ganon si Blake noon. Kahit nung si Zara pa ang karelasyon nito. Hindi niya pinipilit si Zara sa gusto niya. Meron man silang pag-aaway pero hindi naman ganon kalala. Kaya paanong bigla na lang nagbago ang ugali ni Blake? Ilang linggo pa ang lumipas. Sa tuwing may mangyayari sa kanilang dalawa, halata na pinipilit ni Blake na may mabuo. Habang si Zia ang palihim na gumagawa ng paraan para hindi siya mabuntis. Kahit mahal na mahal niya ang nobyo, hindi niya maisip ang buhay na maging isang ina. Gusto niyang magkaroon ng pamilya, pero alam niyang hindi pa siya handa. Kung magpapabuntis siya kay Blake, maraming oportunidad sa buhay niya ang mawawala. Isang araw, naghahanda si Zia na umuwi na sa bahay nila, kung saan sa pagmamadali niya ay may nahulog siya mula sa bag niya. Ano to? Umiinom ka ng pills? Kaya ba hindi ka mabuntis-buntis, ha? Pwede ba? Hindi pa nga ako handa. Ayoko pa magkaroon ng anak. Akin na yan. Ibalik mo yan sa akin. Wala pa sa plano ko magkaroon ng anak, okay? Ang dami ko pang hindi naaabot na pangarap. Hindi ka uuwi. Dito ka lang. Anong hindi? Kailangan ko umuwi. Hindi ko naman to bahay eh. Bakit ka uuwi? Wala naman trabaho bukas, di ba? Dito ka lang. Bakit? May iba ka bang pupuntahan bukod sa bahay nyo, ha? Kailangan ako ni Sarah. Kailangan ko umuwi sa bahay. Hindi bang sabi mo hindi na kayo nag-uusap ng kakambal mo? Hayaan mo siya. Matanda na siya. Dito ka lang. Kapag sinabi kong dito ka lang, hindi ka aalis. Huwag mong tangkain na bumili pa nito. Dahil kapag sinabi kong magbubuntis ka para sa anak ko, yun ang mangyayari. Pwede ba? Natatakot na ako sa'yo. Bakit ba nagmamadali ka magkaroon ng anak? Wala pa nga tayong 1 taon, di ba? Para hindi mo ko iwan. Dahil nararamdaman kong meron kang ibang lalaki. Wala akong iba. Ikaw lang yung mahal ko. Ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Ikaw yung gusto kong maging asawa at ama ng mga anak ko. Pero wag na yon. Hindi ko pa kayang iwan ang karir ko eh. Sobrang dami ko pang ginagawa sa buhay ko. Wala rin naman pagkakaiba yon. Bakit? Di ba kapag naging mas mataas ka sa akin, iiwan mo rin ako? Para hindi ka na makawala. Kapag nabuntis naman kita, pakakasalan kita eh. Aanin mo pa yung karir mo na yan. Kung iisa lang din naman ang kahahantungan ng relasyon natin. Ikakasal din naman tayo, di ba? Bubuo rin naman tayo ng pamilya. Bakit kailangan pa natin patagalin yun? Gusto ko ngayon na. Kahit na anong pagmamakaawa ni Zia sa nobyo, hindi siya pinakinggan nito. Masyado na siyang sakal na sakal sa mga plano ni Blake. Mga plano na hindi naman pinag-isipan ng maayos. May pagsisisi si Zia, lalo na't ito ang unang lalaki na hindi niya magawang iwan kahit ayaw na niya. Dahil mismong si Blake ang gumagawa ng paraan para hindi sila maghiwalay na dalawa. Hanggang sa umabot sa punto na mukhang buntis na nga si Zia. Hindi na siya mapakali. Habang nasa bahay siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya kung sakali man nabuntis siya. Tensyonado bawat galaw. Ilang beses na rin siyang umiinom ng mapait na kape. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala kang pakialam. Anong wala? Kahit naman galit ako sa'yo, hindi mo naman maaalis sa akin na mag-alala. Tingnan mo, ilang kape na yung ininom mo na yan. Ang malala pa, parang ubusin mo na itimpla sa kakaunting tubig. Pwede ba? Huwag mong pansinin ang mga ginagawa ko. Wala kang alam sa nangyayari sa akin ha. Kung wala naman tong kinalaman sa'yo, manahimik ka na lang. Buntis ka ba? Sinabi ko na nga huwag mo akong pakialaman, di ba? Kung buntis ako, wala ka na doon. Buhay ko to, huwag mong panghimasukan. Sinusubukan mo bang ipalaglag ang bata? Bakit? Sino bang ama niyan? Si Blake naman siguro, di ba? Oh, akala ko ba mahal niyong isa't isa? Kilala ko si Blake. Siguro naman kapag nalaman niyang buntis ka, pananagutan ka niya, hindi ba? Hindi ka naman nun tatakbuhan. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo alam kung ano mawawala sa akin oras na mabuntis ako. Kapag magkaroon ako ng anak, alam mo ba kung anong mangyayari sa karir ko, ha? Nagsisimula pa lang ako. Hindi ako handang iwan yung basta para lang magpalaki ng anak, no? Kaya nga, ang naisip mong paraan magpalaglag na lang. Ano ka ba naman, Zia?
Anak mo pa rin yan. May career ka naman na maganda. Bakit? Hindi ba pwedeng isang tabi mo muna saka mo balikan kapag malaki na ang anak mo? Kaysa naman aalisin mo para lang magstay sa anumang meron ka ngayon? Hindi mo ko naiintindihan dahil wala ka namang career katulad ng sakin. Kung ikaw ang nabuntis ni Blake, okay lang yun sa'yo dahil wala ka namang iiwan. Pero iba tong sa akin. Ayoko pa magkaroon ng anak. Wala ka namang magagawa, nandyan na yan eh. Ginusto mo rin naman yan, hindi ba? Kaya nga naging kayo ni Blake dahil ang sabi mo sa akin, gusto mo siyang makasama habang buhay. O bakit ngayon may chance ka na dahil magkakaroon na kayo ng anak, saka ka pa aayaw? Ibabalik ko na lang siya sa'yo. Kunin mo na si Blake. Bawiin mo na lang siya sa akin. Sige na, utang na loob. Ngayon pa? Anong gusto mong maging itsura ng pamilya natin? Kapag magkakaroon kami ng anak, kapatid yon ng anak nyo? Tapos, pinsan din nila ang isa't isa dahil magkapatid tayo? Hindi mo man lang ba naisip yon? Mahal mo pa naman si Blake, di ba? Kunin mo na lang siya sa akin. Sige na. Gumawa ka ng paraan. Kung mahal niyo pa naman ang isa't isa. Aalisin ko tong bata na nasa sinapupunan ko para lang matahimik kayong dalawa. Kunin mo siya. Sinubukan ko makipaghiwalay sa kanya pero ayaw niya. Pinipilit niya ako palagi. Nasasakal na ako sa relasyon na meron kami. Ako pa ba ang makukonsensya kapag nawala ang anak niyo? Ha? Mag-isip ka naman. Anak mo yan. Talagang mas pipiliin mo pa ang karir mo? Tulungan mo na lang ako. Oo, sige. Naamin ko na may mali akong nagawa. Ginayuma ko siya. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo naman, di ba? Ginayuma ko si Blake. Noon gusto ko siya kaya gumawa ako ng paraan. Wala siyang ibang ginawa kundi hanapin ka. Mahal na mahal ka niya. Kahit anong pilit ko, ikaw talaga yung laman ng puso niya eh. Nagawa ko lang naman yun dahil akala ko para kami sa isa't isa pero hindi. Hindi ko kaya yung commitment na gusto niya. Ayoko magkaroon ng asawa. Ayoko magkaroon ng anak. Ginawa mo talaga yun? Nang hindi mo malang iniisip ang magiging epekto nun sa'yo, ha? Ang magiging malaking epekto nun sa taong ginayuma mo. Kaya pala ibang napansin ko kay Blake. Parang ibang tao siya kapag kaharap ko siya. Yun pala, nasa ilalim siya ng gayuma. Ngayong alam mo na, tulungan mo na lang ako. Bawiin mo na siya. Total kayo naman na nagmamahalang dalawa, di ba? Ayoko na sa kanya. Pagod na ako sa pagmamando niya sa buhay ko. Ayoko sa lahat yung pinakikialaman ng gusto kong gawin eh. Utang na loob. Bawiin mo na siya. Hindi ko akalaing ganyan ka ka-selfish, Zia. Matapos mo mang-agaw ng pagmamahal ng iba, ibabalik mo na parang basura na hindi mo na kailangan. Tapos ngayon, mas malala pa. Dahil buntis ka. Pero sarili mo lang talaga ang mahalaga para sa'yo. Hindi kita kinakaya. Kahit na anong pagmamakaawa ni Zia sa kakambal, naakitin na lang ulit si Blake. Hindi ito ginawa ni Zara. Ang sabi niya, tutulong na lang siyang maalis ang gayuma pero hindi pa niya alam kung paano nga ba yon gagawin. Dahil si Zia lang naman ang nakakaalam ng tungkol sa mga ganong bagay. Hindi na rin kasi makausap ng dalaga ang gumawa at pinagbilhan niya ng gayuma. Kaya hindi niya alam kung paano mawawala ang bisa. O kung gaano pa ba katagal ang hihintayin niya para mawala na ang pagmamahal sa kanya ni Blake. Minsan pa ay nasasaktan siya ni Blake lalo na kapag nagseselos ito. Ayaw na ayaw ng binata na nakikipag-usap siya sa kahit na sinong lalaki, kahit na may kinalaman pa ito sa trabaho. Kung noong una, matagal bago umepekto ang gayuma at unti-unting nagkakagusto sa kanya si Blake, ngayon naman ay palala ng palala. Tila ba hindi nawawala ang kabaliwan sa kanya? Hanggang sa napatunayan nga na buntis na siya. Bubuo na tayo ng sarili natin pamilya. Magpapakasal na tayo. Baka mapano pa ang baby natin eh. Mag-resign ka na sa trabaho mo. Ako na ang kakausap sa boss natin. Maiintindihan niya naman to eh. Hindi pwede. Ayoko nga. Sinong bubuhay sa akin yung sahod mo? Hindi mo ba alam kung anong posisyon ko sa kumpanya? Kung paano ako naghirap makuha lang yon? Kung paano ko yung pinangarap, ha? Hindi yun madali. Kaya wag mo akong piliting bitiwan yun ng ganun-ganun lang. Isa pa, hindi tayo mabibigyan ng magandang buhay ng sahod mo. Kulang pa nga yan para suportahan ang sarili mo eh. Gusto po magdagdag ng responsibilidad? Ano bang gusto mo?
Mapahamak naman na magiging anak natin dahil sa pagiging workaholic mo. Hindi ka kumakain sa tamang oras. Palagi kang stress at puyat. Kailangan mag-ingat ka dahil para yun sa kapakanan ng anak natin. Di bali na mawala tong bata na to, wag lang ang trabaho ko. Pagod na ako sa'yo. Alam mo kung sinong mahal mo? Si Zara. Kaya hayaan mo, tutulungan ko na lang na magkabalikan kayo. Ha? Years kayo, di ba? Sa years na yon, ang dami niyong pangarap. Di ba magpapakasal na kayo? Kasi nga gusto ninyong magkaroon ng pamilya. Oh, siyang mahal mo. Yung kakambal ko at hindi ako. Ako ang bahala sa inyong dalawa. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Hindi siya mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong maging asawa at maging nanay ng mga anak ko. Magkakaroon tayo ng 5 anak. Titira tayo sa isang bahay at magiging masaya ang buhay natin. Sabay natin palalakihin ang mga anak natin. Susubaybayan natin ang mangyayari sa buhay nila. Sabay tayong tatanda. Magkasama tayo hanggang sa huli. Hindi ako. Si Sarang mahal mo. Kayong dalawang may mga pangako sa isa't isa eh. Saksi ako sa relasyon ninyo kaya alam ko na siyang tunay mong mahal. Hindi ako. Kahit na kailan, hindi mo ako minahal. Tumahimik ka! Aalis ka sa trabaho mo para manatili dito sa bahay ko. Dito ka natitira hanggang sa mga anak ka. Ako ang lalaki. Ako ang dapat na masunod. Parang hawa mo na. Ayoko na. Ayoko matali sa ganitong buhay. Maawa ka na sa akin. Gumising ka na. Hindi ako mahal mo dahil ibang totoong laman ng puso mo. Ayoko na. Pangako, hindi ko napipilitin ang sarili kong mahalin mo ko. Huwag mo lang ako itali sa buhay na hindi ko gusto. Maawa ka na sa akin. Parang awa mo na. Kahit na lumuhod ang dalaga sa harapan ng nobyo, hindi siya pinakinggan nito. Ilang beses na ring tinawagan ng kakambal para makibalita kung ano nang nangyari sa pagpapaalis ng gayuma kay Blake. Pero iisa lang ang sinasabi ni Zara, na nahihirapan siyang humanap ng totoong albularyo sa lugar nila. Lalo pat 2 na ang nakausap niya pero wala namang nagiging epekto kay Blake. Isang araw, habang nasa trabaho si Zia, nakakaramdam siya ng sakit ng kanyang puson. Tinitiis niya yon dahil siya rin naman ang may kagagawan nun. Uminom siya ng 3 magkakaibang gamot ng sabay-sabay. Pinipilit din kasi siya ni Blake na umalis na sa trabaho. Kinausap din ni Blake ang kanilang amo at sinabi na maselan ang pagbubuntis ni Zia. Kaya tatapusin niya lang ang buwan at magre-resign na siya. Hindi pa rin kayang tanggapin ni Zia na ganun lang mawawala ang mga pinaghirapan niya. At kahit na kailan, hindi siya papayag na magkaroon ng isang lalaki na magdedesisyon sa buhay niya. Aray, ang sakit. Pero konting tiis pa. Konti pa. Alam ko, mawawala rin to. Kasama tong bata. Kapansin-pansin na namumutla siya. Ramdam niya rin na nagdurugo na siya pero hindi pa siya tumayo sa kanyang kinauupuan hanggang sa pinuntahan siya ni Blake. Pilitin man niya na huwag ipahalata na may dinaramdam siya, napansin pa rin ito ng nobyo. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Sandali, ipapaalam kita para umuwi ka na at magpahinga. Baka mapano pa ang baby natin eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo na sa bahay ka na lang. Ayos lang ako. Wala to. Sandali, uminom ka muna ng tubig. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Teka, may dugo! Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit. Hayaan mo ko. Anong ginawa mo sa baby natin? Nababaliw ka na ba, Zia? Dadaling kita sa ospital. Hindi pwedeng mawala ang baby natin! Noong una ay ayaw pa ni Zia. Pero dahil nanghihina na siya, wala siyang kakayahan na lumayo sa nobyo. Napapasigaw na rin siya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa nakarating sila sa ospital, kung saan sumunod din doon si Zara. Ano nangyari? Anong ginawa mo? Ha? Ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Please, sorry na. Sorry na kung pinilit kong kunin sa'yo si Blake.
Ayoko na sa kanya. Sorry. Parang awa mo na. Ayoko na sa kanya. Tulungan mo ko. Bawiin mo na siya. Ikaw dapat ang buntis. Ikaw dapat ang pakakasalan niya, hindi ako. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi ako handa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinakausap ko nga siya kanina pero sinigawan niya lang ako. Galit na galit siya. Nakakatakot. Yun lang ang unang beses na nakita ko siyang magalit ng ganun. Wala na raw kasi ang baby niyo eh. Nagagalit siya na baka iwan mo siya at lumayo ka sa kanya. Nagsisisi na ako sa ginawa ko, promise. Hindi ko na yun uulitin. Ilayo mo lang siya sa akin. Ayoko na nito. Tulungan mo ko. Patawarin mo ko. Huwag mo akong ibibigay sa kanya. Dahil pipilitin na lang ako mabuntis ulit. Ayoko. May nakausap na akong albularyo. Hindi ko pa alam kung anong gagawin niya pero ang sabi niya, sinusubukan ng araw niya. Pangalawang beses na siyang gumawa ng ritual para kay Blake dahil malakas nga ang klase ng gayuma na nangyari sa kanya. Basta, ipangako mo sa akin, hindi mo ako hahayaang bumalik sa kanya. Sorry. Malaki ang pagsisisi ko sa ginawa kong ito sa'yo. Noong una, gusto ni Blake na sa bahay niya umuwi ang nobya pero hindi pumayag si Zara. Ang sabi niya, siya ang dapat na mag-aalaga sa kanyang kakambal. Halos gabi-gabing nagpupunta si Blake sa bahay ni Zara pero hindi siya makapasok. Hindi rin kasi lumalabas ng bahay si Zia. Nagpaalam siya sa trabaho na babalik siya kapag maayos na siya. Ilang araw pa ang nakalipas, walang paramdam si Blake. Kahit ang tumawag, wala. Hanggang sa bigla itong nagpadala ng mensahe kay Zara. Humihingi ito ng tawad sa nangyari. Hindi niya raw alam kung bakit nagkaroon sila ng relasyon ni Zia. Basta bigla na lang isang umaga ay nagising siya. Para siyang namulat sa katotohanan at ang daming tanong sa utak niya. Kapag naiisip niya si Zia, galit lang daw ang nararamdaman niya para rito. Natanggal na ata ang gayuma kay Blake. Nagkita kami kanina. Lumuhod siya sa harapan ko, humihingi ng tawad dahil sa nagawa niyang piliin ka. Hindi ko sinabi sa kanya ang ginawa mo, pero ayaw na ayaw niyang nababanggit ng pangalan mo. Galit na galit siya sa'yo. Umalis na rin daw siya sa trabaho dahil hindi niya kinakaya ang mga tanong sa kanya ng mga tao roon tungkol sa'yo. Wala na rin namang dahilan para magkita kaming dalawa. May trauma na ako. Ikaw pa ngayon ang may trauma? Matapos mong manggayuma at magalit sa akin? Matapos mong paghiwalayin kami? Di ba dapat akong masama ang loob? Hindi ko rin alam kung bakit ba tinulungan din kita eh. Lalo na nung panahon na nangihina ka dahil sa pagkawala ng anak mo. Alam ko naman na galit ka pa rin. Di naman kita masisisi. Kung aalis ka rin at lalayo sa akin, okay lang. Tanggap ko yun. Alam ko na wala akong karapatang patawarin dahil masyado akong nainggit sa love life mo. Habang ako naman talaga ang hindi handa. Ang gusto ko lang yung atensyon, pero hindi ang commitment. Aalis na talaga ako. Sa susunod na linggo na ang flight ko. Kaya mukhang ito na rin ang huling beses na makikita tayo. Kailangan ko pa ng oras. Hindi lang sa moving on, kundi sa paghilom nitong sugat na nagawa mo. Gawa niyo sa akin. Kahit na hindi alam ni Blake ang ginagawa niya. Sorry, Zara. Sana mapatawad mo ko. Alam ko mapapatawad kita pero hindi ngayon. Hindi ko alam kung kailan. Pero sana maging malaking aral tong nangyari sa'yo. Sa susunod, sa akin man o sa ibang tao, huwag mong sanang pagnasaan ng anumang meron sa kanila. Pag-ibig man o atensyon. Dahil sa huli, baka hindi mo rin kayang manindigan. Sana may natutunan ka sa nangyari sa'yo. Tunay naman na mahirap magpatawad sa klase ng kasalanang ginawa ni Zia. Iyon ang huling beses na nag-usap silang magkapatid. Hindi na sila nagkita matapos nun. Kahit si Blake ay hindi na rin niya nakita. Nabalitaan na lang niya na matapos ang 3 taon, nagkabalikan ng dalawa at nagpatuloy ng kanilang buhay sa New Zealand. Noong ikinasal si Zara, hindi siya inimbitahan, gawa na rin na ayaw siyang makita ni Blake. Nagpaabot na lang siya ng pagbati sa kapatid.
Kailan lang din nalaman ng mga magulang niya ang nangyari. Nagalit ang mga ito sa kanya, pero hindi nagtagal ay pinatawad na rin siya. Napatawad naman din siya ni Zara, pero hindi na sila katulad noon. Malaki ang naging pagsisisi ni Zia sa ginawa niya dahil nawalan siya ng kakambal. Nawalan siya ng taong kakampi niya dapat sa lahat ng bagay. Dahil din doon, nagpatuloy si Zia sa kanyang tinahak na buhay. May maayos na karera pero walang maayos na pag-ibig. Tuwing nakikipagrelasyon siya, nauuwi rin ito sa hiwalayan, lalo pat ayaw niyang bumitaw sa kung anuman ang pinaghirapan niya. Hindi siya nagkaroon ng asawa at kahit na anak. Nabuhay siyang mag-isa at doon niya lang napagtanto na may lungkot din sa pinili niyang landas. Pero wala na siyang pagpipilian kundi ang harapin ito. Pero iniisip na lang niya na yun na rin marahil ang kabayaran sa pagkakamali niya noon. Matapos niyang manggayuma at agawin ang pagmamahal na dapat ay sa kanyang kambal. Sadyang may mga tao talaga na mas gugustuhing umangkin ng hindi kanila. Katulad ng pagmamahal ng isang tao, mga palihim na pag-ahas, mga lihim na kilos na ang intensyon ay sirain ang tiwala ng iba at ang pag-aakala na ito ang magdadala sa kanila ng tunay na kaligayahan. Pero hindi nila naiintindihan na ang ganong klaseng tagumpay ay nakapatong sa kasinungalingan at kasalanan. Kapag kinuha mo ang isang bagay na hindi nakalaan para sa iyo, sa huli, ikaw din ang mawawalan. Ang kaligayahang galing sa panlilinlang ay hindi nagtatagal. Katulad nito ang pagmamahal na ginamitan ng gayuma. Paggamit ito ng maling paraan para lang maramdaman ang pagmamahal. Hindi nila maunawaan na ang pag-ibig na pinilit ay hindi tunay na pagmamahal. Isa lang itong ilusyon na gawa ng mga taong malungkot ang buhay. Huwag kailanman maging dahilan ng pagluha o pagkawasak ng ibang tao para lang makuha ang gusto. Pahalagahan ang integridad dahil ito ang iyong magiging mukha sa mundong ito. Tandaan na lamang na kung hindi para sa iyo ang isang tao, hayaan mo, huwag mong pilitin at agawin sa iba. Dahil ang tunay na nakalaan para sa iyo, darating ito ng kusa nang hindi mo kailangang manakit ng iba. Minsan talaga mga apo, may mga tao na gawain ang maging mga agaw. Minsan na rin ba kayong naagawan ng kakilala ninyo? At naway wala sa inyo ang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng iba? Kung kayo mga apo ay may komento at opinyon sa ating bagong kwento, maaari nyo yang ibahagi upang aming mabasa. Hangad ko na sana'y may natutunan kayo sa aking ibinahaging kwento ngayong araw. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Belen Malbas, Arlon Verdejo, Assorted Love Hurts KSA, Hana Maylin Sesgundo, Teresa Balino, Charmaine Ebon, Mark Angel Pascual, Grace Respecia, Margarita Galang, Yolanda Beher, Fermina Aklan, Maribel Balabag, Fatima Conado, Miss K. Story, Regine Laban Galang. Shout out din sa inyo, Raymond Nahera, Jonalyn Itang, Glyza Abit, Early Joy Fernandez, Nancy Villarreal, Stickmaker, Reza Dominguez, Mary Fernandez, May Mendoza, Jen Gavino, Maymay Nunez, Angeline Mina, Delino Dalo, Monet Vergara, Kikay Kulit. Shout out din sa lahat ng aking mga mahal na apo, sa lahat ng silent listeners, at sa lahat ng mga apo kong walang sawang nag-aabang at nakikinig araw-araw.
Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.